Disclaimer: ang brand ng abono na babanggitin sa videong ito ay hindi sponsored o bayad ng kumpanya. Ito ay binabahagi lamang batay sa mga karanasan ng mga magsasakang nakagamit na upang makapagbigay rin ng impormasyon sa iba at makabahagi sa benepisyong dulot ng produkto. Ang urea ay karaniwang ginagamit ng mga farmers na pang top dress sa palay sa matagal ng panahon. Ngunit sa katagalan, ang ani na ibinibigay ng lupang sakahan ay nababawasan dahil sa pagbaba ng nutrients na nasa lupa. Ang urea ay hindi sapat para punan ang mga nutrients na kailangan ng tanim. Ang ibang mga farmers ay gumagawa ng kanilang sariling mixture ng urea at ng potash, ngunit ito ay nagreresulta sa hindi pantay na distribution sa panahon ng top dressing dahil ang mga granules nito ay hindi na ihahalo ng pantay. Ang Top Dress 17017 ng Atlas Fertilizer Corporation ay magandang gamiting pang top dress dahil naglalaman ito ng nitrogen at potassium at may karagdagan pang sulfur, calcium at chlorine. Ang mga nutrients na ito ay napakahalaga lalo na sa panicle initiation stage ng palay. Nagpapalakas at nagpapatibay ito sa tanim para labanan ang mga pesteng insekto at mga sakit at upang makasurvive sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Tumutulong ito para maging berde at maganda ang tayo ng mga dahon ng palay. Dahil dito, maaaring madagdagan ang ani ng 20% o higit pa. Paano ba gamitin ang Top Dress 17017? Para sa direct seeded rice variety na may 90 days maturity, mag-apply ng 17017 35 days after sowing. Para sa direct seeded rice variety na may 100 to 110 days maturity, mag-apply ng 17017 45 to 55 days after sowing. Para naman sa mga transplanted rice variety na may 90 days maturity at ang seedlings ay itinanim sa edad na 14-day-old, mag-apply ng 17017 21 days after transplanting. Para sa mga transplanted rice variety na may 100 to 110 days maturity at ang seedlings ay tinanim sa edad na 14-day-old, mag-apply ng 17017 31 to 41 days after transplanting. Para sa mga transplanted rice variety na may 116 days and up maturity, mag-apply ng 17017 42 to 46 days after transplanting. Narito naman ang mga hakbang na dapat gawin upang maging successful sa pagmamaisan. Land preparation. Ang paghahanda sa lupang sakahan ay umaabot ng 2 hanggang 3 linggo, depende sa availability ng tubig. Maaari rin itong gawin right after harvesting. Para sa mga area na sahod ulan, pwede rin itong gawin kahit isang beses lang umulan. Araruhin ng malalim ang lupa sa pamamagitan ng traktor or kalabaw para mabungkal ang lupa at mabaon ang mga damo at gayon din ang mga dayami o tira-tirang bahagi ng mga dating tanim. Hayaang maisasama ang mga ito sa lupa at mabulok. Harrowing o pagsusuyod. Suyurin ng 2 beses ang bukirin o lupang sakahan sa pagitan ng 1 hanggang 2 linggo. Gagawin ito para hayaang mabulok ang mga damo at mga tuod na pinagapasan. Ginagawa rin ito para palambutin ang surface ng lupa at madurog ng pino. Sa ganito, ang lupa ay handa ng pagtataniman. Furrowing o pagtutudling. Gumawa ng tudling na may layo o agwat na 75 cm sa bawat tudling. Basal fertilization. Pagkatapos magtudling, mag-apply ng abono sa mga tudling as basal. Ang pag-apply ng abono sa basal stage or bago magtanim ay nakakatulong sa early stage ng corn plant. Ibinibigay nito ang mga sustansyang kailangan ng mais during the early stage of growth. Maaari ring gawin ang pag-aabono 7 to 10 days pagkatapos magtanim o once na tumubo na ang mais. Ang late na pag-aabono ay nagpapabagal sa pagtubo ng mais at maaaring mabawasan ang ani dahil sa kakulangan ng sustansya. Planting o pagtatanim. Para sa mga hybrid na variety, magtanim ng 1 buto per hill or 2 seeds per hill for open pollinated varieties or OPV. Ang layo o agwat ng bawat tanim ay dapat 25 cm at takpan ito ng lupa. Weed management. Ang pagkontrol sa mga damo ay pwedeng gawin simply by spraying herbicides.
Ang mga damo ay pwedeng kontrolin bago pa ito tumubo sa pamamagitan ng mga pre-emergent herbicides at post-emergent herbicides naman kung ang damo ay tumubo na. Side dressing. Ang pagsa-side dress ay kinakailangan bago mamumulaklak ang mais. Ginagawa ito 25 to 30 days after planting. Ilagay ang abono sa tabi ng puno ng mais na may agwat na 5 cm mula sa puno. Hanggat maaari, takpan ng lupa ang abono. Top dressing. Ang Top Dress 17017 ng Atlas Fertilizer Corporation ay nagsusupply ng nitrogen at potassium at may karagdagang sulfur, calcium at chlorine. Ang mga nasabing nutrients ay tumutulong para palakasin at pagtibayin ang mais laban sa mga pesteng insekto at mga sakit. Tumutulong din ito para ang tanim ay mabuhay kahit sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Ang pagsa-side dress ng maaga o huli na sa panahon ay nagresulta sa hindi magandang ani. Pest and Diseases Management. Ang mga pesteng insekto at mga sakit ay naiiwasan sa pamamagitan ng pagmamonitor ng regular sa mga tanim. Regular monitoring is very important for early detection of pests and diseases para maiwasan ang damage ng mga tanim na nagreresulta ng kabawasan sa ani. Kung may mga peste at sakit, kumonsulta sa mga eksperto kung papaano ang gagawing hakbang para masolusyonan ang problema. Harvesting. Ang mais ay masasabing mature and ready for harvest kung ang black layer sa base ng corn kernel ay buo na at makikita ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng ilang kernel sa kanyang corn cob or busal at i-check ang mga nabuong black layer. Kung ang karamihan sa mga butil o corn kernels ay buo na ang black layer, ito ay ready for harvest. Ang mais ay ready for harvest at 55 to 65 days after silking. Ang pagha-harvest sa tamang panahon ay napakahalaga para maparami ang harvest at ang kalidad nito. Ang pagha-harvest ng maaga ay may mas mababang kalidad ng butil dahil sa kanyang mataas na moisture content. Kapag sobrang late naman ang pagha-harvest, maaaring tutubo na ang mga butil nito kahit nakadikit pa sa puno. Panatilihin ang tamang pamamaraan sa pagsasaka para makamit ang masaganang ani at maiwasan ang pagkalugi. Ang pagkakaroon ng masaganang ani ay nagbibigay rin naman ng malaking income na magdudulot ng kasaganaan sa buhay ng mga magsasaka. At dito po nagtatapos ang aking video mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!